Magandang gabi po sa ating lahat. At tayo po ay tumayo para po sa pananalangin. Let's pray po. Lord Jesus, maraming salamat po sa binigay niyo sa aming pagkakataon upang maka-attend po muli sa prayer meeting, Lord. Lord, thank you po sa mga bagay na inyong pinagkakaloob sa bawat isa, Lord. Naway ang gabing ito ay kayo po ang manguna, Lord, sa bawat gagawin po namin, Lord. Naway maging maayos po ito at wala pong maging problema technical, Lord. Kayo po ang manguna sa speaker, sa song leader na tatayo dito sa inyong harapan, Lord. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Ngayon naman po, ipagpatuloy po natin sa pagpapatuloy po ng pag-aawitan na pangungunahan po ni Brother Aga Ledesma. Magandang hapon po sa bawat isa. And magandang tunay nga po na kaibuti ng ating Panginoon dahil sa sobrang araw ay nandito po tayo kahit alam ko po na pagod po ang bawat isa, pero tunay nga po na kaibuti ng ating Panginoon hindi sa buhay po natin. Amen po. Amen po. Request ko po yung mga nasa harap, forward na po tayo. Ay, nasa likod po. Sorry po. Yung nasa likod, forward na po tayo bago po tayo mag-awitan. Tunay nga po na sa buong linggo ay kay buti at kay tapat ng ating Panginoon. Kaya po atin pong awitin ang kay buti-buti mo, Panginoon. Nawa po, ito pong awitin na ito ay maging panalangin natin na sabihin natin sa Panginoon, siya lang ang ating pupurihin dahil siya ay mabuti at tapat sa ating mga buhay. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw.
tayong umawit sa ating Panginoon. Tunay nga po na dun sa kabutihan niya, nalalaman natin at nararamdaman natin na siya ang ating tunay na Diyos. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Pupurihin ka, O Diyos. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo. Kadakilaan mo. Kadakilaan Tunay nga aming Diyos ay dakila kayo sa buhay ng bawat isa, Panginoon. At tunay na mabuti kayo, Panginoon. Salamat po sa pagpaparamdam nyo sa bawat isa sa amin na kayo ay mabuti, Panginoon. At ito po
ay aming ibinabalik, Panginoon, sa pamamagitan ng aming awitin, Panginoon. Ito po ang aming papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, makakaupo na po ang lahat. Ngayon naman po ay dumako po tayo sa pagpapasalamat po sa ginawa ng Diyos sa buhay natin. Pangunahan ko na po, nagpupurit nagpapasalamat ako sa Panginoon sa mga blessing na binibigay niya sa akin sa provision ng mga pangangailangan sa school, sa bahay. And nagpupurit nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi akala ko hindi ako makakapag-preside ngayon kasi ang klase namin is hanggang 7 to 5. Ayun, thank you kay Lord kasi yung last subject namin, saglit lang siyang nag-discuss. Ayun, nakaabot ako today. And thank you kay Lord sa pag-iingat niya sa akin sa pagbabiyahe. And yun lamang po, maraming salamat po kay Lord. Magandang gabi po sa ating lahat. Ako po nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon sa kalakasan ko, sa kalakasan ng aking pamilya, at saka sa proteksyon proteksyon ng anak ko na nagbiyahe ng Saudi na pauwi. Alis na rin sila sa 28. Sana sa gabayan niya ang pag-alis niya. Nagpapasalamat din ako dahil noong 17 graduation ng apo ko ng grade 6 sa Grace. Pero ginanap namin yung pagbabanting namin ng 22. Nagsama-sama kami. Masaya kami lang naman. Kaming alang ibang tao kundi yung mga estudyante lang na siguro mga 10 piraso. Tapos kami na lang. Nagpapasalamat ako. Ma-share ko lang yung yung anak ko nagpamigay ng mga damit, ng mga bag. Sabi niya, Adiche, meron akong mga bag dyan. Gustong itapon ng anak niya. Sabi niya, hindi ko wag niya sinabi ko sa kanya, wag mong itatapon niyan kasi may plastic sa akin yung bag na yan. Dahil nung sa elementary, ang mapasok daw siya, ang bag niya ay plastic bag lang. Nagulat ako kasi naalala pala yun ako, nakalimutan ko na yun. Siya pala naalala yun. Kaya ako pagka nakakakita ko ng bag, nagpa-plastic sa akin yung nag-aaral ako ng elementary plastic bag lang ang bag ko. Tapos may nagbigay sa aking bag, butas-butas na parang hindi na magagamit pero tinanggap ko pa rin. Kaya ako pag nakakakita ng bag, ayokong itatapon ng bag. Kumbaga, parang nag-ano sa sarili ko nung tayo maliliit pa. Tapos sabi ni Abby, sabi dun sa asawa, ito mga Elmer, sabi niya, ganyan kami kahirap nung araw. Ang napakahirap namin. At natikman niya na ba, na nagluto ako ng sinigang na baboy na walang baboy. Pero pork, sinigang pork lang ang niluto ko, wala, talos ng kamote lang. Tsaka yung sinigang mix, walang baboy. Sabi ko, mga anak, pasensya na kayo. At hirap na hirap tayo, wala akong pambiling baboy. At least yan, lasang baboy lang. At least baboy. Sabi ko gano'n. Yung mga ganong pangyayari na nagbabalik sa isipan ko, yung mga anak nila, hindi nila naranasan nila sa akin. Kaya kumbaga naging maging anong aral sa inyo, maging tatak sa inyo na ang pera, hindi basta-basta ginagastos. Kumbaga, kinakailangan na maayos ang paggastos at saka hindi pwede sa puro luho lang. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos narinig ko sa anak ko na yun, kumbaga parang nag-flashback ako na ganun palang pakiramdam nila noon, na ganun kami kahirap,
na ngayon, kahit paano, hindi naman, kumbaga nakaka-survive naman. Salamat sa Diyos sa kanyang patuloy na paggabay sa akin, sa aming pamilya. Salamat sa lahat ng biyaya, sa lahat ng blessings. Sa Diyos po ang papuri. Magandang gabi po sa lahat. Ako po si Ophel Espinosa. Ako po ay nag-start mag-attend dito mula mga ika-third week ko na ito. Bali, ika-3 Sundays na akong nag-attend. Gusto ko magpasalamat sa Lord kasi kahit makakalimutin niya ako, pinaalala niya sa akin kasi nag-retire ako nung 2023, June of 2023. 67 na ako noon nung nag-retire ako. Tapos nag-mainstay na ako dito sa bahay namin sa may, dyan lang sa Tarkan. Tapos, nag-online lang ako kasi yung sa church ng kapatid ko meron online. So, doon ako nakikikain kumbaga sa spiritual na doon sa online service, pati online prayer meeting. Tapos, nakukurot yung puso ko lagi. Kasi sabi ko, una, hindi ko nasusunod yung Hebrews 10:25. Alam niyo yung Hebrews 10:25? Huwag nating, hindi ko alam yung Tagalog mismo, pero parang sinasabi doon na huwag nating kakalimutan yung pagtitipon-tipon, no? Para sa para sa pagsama natin sa Panginoon. Tapos sabi ko, Lord, nakikikain naman ako doon sa word ng God. Nakikinig ako, nagpe-pray din ako. Pero parang nakukurot lagi yung puso ko na hindi ka talaga actually nakakasunod. Parang ganun. Tapos noon isang taon na ako dito, naka-online pa rin ako. Palipat-lipat ako. Minsan nandun ako sa kapatid ko. Minsan ako sa Laguna yung service na online. Okay, nasa Mandaluyong yung dati kong home church ko dati. Ay, sabi ko, talaga Lord, nagugutom pa rin ako. Alam niyo po yung nagugutom ngayong spirito mo. Kasi hindi lang naman nakikinig ka eh. We need yung fellowship with one another. Yun yung parang nagugutom yung spirito ko. Hindi sapat. Hindi sapat. Ba? Para bang kumakain ka, pareho lang kakainin mo, okay, mag-isa ka o may kasama ka. Pero masaya, di ba, pag may kasama kang kumakain? Ganun po yung pakiramdam ko. Tapos, lumipas ng 2 taon, tapos nung bandang December, ang lungkot-lungkot ko. Sabi ko, Lord, ayoko ng ganito. Hindi naman ako pwede magpunta ng Maynila o ng Laguna linggo-linggo kasi nga bawal sa akin yung lagi nagbabiyahe. Tapos anyways, to cut the long story short, nitong mga bandang January, nag-start ako mag-pray. Lord, sige na po, gusto ko pong mag-attend ng church. Kaya saan po? Alam ko yun sa classmate ng kaibigan ko, yun sa along JP Rizal. Magji-jeep pa yun eh. Sabi ko, meron ba yung walking distance? Sabi ko, ganun kay Lord. Pinaalala niya sa akin. Nakausap ko si Pastor ID sa Laguna, nung guest speaker namin siya, na taga-Tarkan pala siya. Sabi ko, ay, Pastor, meron kayong church doon sa may Tarkan? Sabi niya, meron yung, ito kang Baliwag Alliance Church, ganun. So, anyways, sige, pupunta na lang ako doon. Pag nandoon na ako, pag nandito na ako. Nag 2 years na ako, hindi pa rin ako nakapunta dito. Nakakalimutan ko kasi. Tapos itong yun na nga, yung bandang late February, umiiyak na ako sa Lord. Lord, please. Sabi ko, pinaalala niya sa akin si Pastor ID. Nakalimutan ko na kasi. Ang ginawa ko, paano ko naman makukontak si Pastor ID? Sabi ko, ganun. Tapos naalala ko yung nag-invite sa kanya na isa yung kasama namin doon sa Laguna. Sabi kong ganun sa kanya, nag-message ako, bigyan mo naman ako ng paano ko makukontak si Pastor Aiding. Gusto ko umattend doon sa church nila. Sige, sabi niya ganun. Ito, ganun. Anyway, medyo maano pa yun. Tinatry kong maiksi. So,
Nag-send ako ng message sa messenger kay Pastor ID. Sabi ko, Pastor, natatandaan niyo po ba ako? Ako yung taga-Tarkan na nakipag-usap sa inyo sa Laguna, sa IFL. Sabi niya, tapos kasi gusto ko pong umattend sa church, kaya lang di ko po alam yung address. Sabi ko, ganda. Sinabi niya agad, ito yung address. O kaya magtanong ka sa barangay, alam nila yon. So, Saturday pa lang ng hapon, nagpunta ako sa may barangay. May tanod kasi. Sabi ko, saan po ba yung papunta sa Baliwag Alliance Church? Ay, yun lang, diretsuhin mo lang yan. Tapos makikita mo yung gate doon, makikita mo na yung pangalan. Ganun. Sige, salamat. Uwi na ako, kinabukasan, nag-ready na ako. Lakad. Nakita ko nga. Ayun, to cut the long story short, nandito na ako. I want to give glory and thanks to God kasi siya yun eh. Sa kalimutin ko, siya yung nagpaalala. Yun. Salamat, Lord. Magandang gabi po sa ating lahat. Ganoon din sa FB Live. Pinagkapasalamat ako sa Panginoon. Ganda ng patotoo ni nanay. Nagkapasalamat ako sa Panginoon yung bang naranasan ko yung natatakot po kasi ako sa opera. Nung last Wednesday po, hindi naman operation ang ginawa sa akin, pero takot pa rin ako. Na ano po ako sa bato, na shockwave, sa ACE, sa Malolos. Natakot po kasi ako pag alam ko papatulugin ka. Hindi ko alam kung magigising pa ako. Kaya doon po ako natatakot. Pero nung nandun na po ako sa ospital, talagang pinagkatiwala ko sa Panginoon. Kung ano man ang mangyari, siya nakakaalam lahat. Kaya po nung nakahiga na ako, ayun, umandar na yung kaba ko. Pero hindi po, pinapapalakas ng Panginoon yung loob ko. Sinaksakan na po ako na dito naman po pinaraan sa sa kamay ko yung anesthesia. Tapos tinalian po yung kamay kong kanan. Ginanon po. Sabi ko nagsasaksak ng anesthesiology. Sabi ko, Dok, bakit tatalian pa yung kamay ko? Para pagkatulog mo, hindi na bababa yung kamay mong kanan. Baka madaganan yung aparato sa bewang mo. Sabi po, nakakaraos ako. Ngayon, nagkapagaling. Umabot po ng 1 hour, isang oras po yung ako'y ginagawa. Nadidinig ko po kung paano dinudurog yung ano ko rito. Parang pinipiga po ng bakal. Pero alam ko hindi ako nakatulog kasi nadidinig ko yung mga kwentuhan ng mga nurse at mga doktor. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon na karaos na. Pinagpipray ko na sana ay walang naiwan o wala nang tutubo pang bato. Dinurog na. After po ng 2 weeks ay papa-ultrasound naman ako para makita po na doktor. Pinagpapasalamat ko sa Panginoon yung pag-iingat niya at yung patnubay niya. Ako po kasi mahina loob ko pag ako na gagamutin. Tumataas yung presyon ko. Kaya po sa Diyos po ang titiwala at alam kong siya ang nagpapagaling sa ating mga karamdaman. Magpatuloy lang po tayo sa pagtitiwala at pananampalataya sa Panginoon. Salamat po. Sa Diyos po ang papurit at salamat. Magandang gabi po. Kinakalabit ako para magpasalamat. Nagpasalamat na ako noon pa. Pinagpapasalamat ko ang dahil napakabuti ng Panginoon. During the biopsy do sa Chinese hospital ay masaya naman. Kasi pinakamatagal siguro ay 20 minutes. Hindi ko alam kasi pinatulog nila ako.
sabi ko doon sa doktor, sigurado ka bang magigising pa ako? Sabi niya, oo naman, magising ka. Yun lang salita ko, hindi ko na alam kung ano nangyari. Nagising ako after 1 hour. Mahigit siguro. Pagtingin ko sa higaan ko, sabi ko, bakit marami ritong mga worker o yung mga nag-a-assist sa mga pasyente? Tapos ang tinanong ko siya, yung nag-a-assist sa akin, kailan ba ako operahan? Bakit matagal? Naku, kangina pa ho. Natulog ho kayo. Humihilik pa kayo. Ganun ho ba? Katapos hindi na ako nakatulog. Sabi niya, intayin mo na lang yung anak mo, inaayos yung PhilHealth. Kaya bali 2 oras ako doon sa recovery room. At pagtapos sabi niya, kung maihi ka, bigyan kita ng tubig muna mainit. Inom ako ng mainit na tubig. Pero hindi naman ako naihi. Kaya lang, nang kami umalis na, kumain kami dalawa ni Pastor, kami lang dalawa. Dumaan kami sa isang kainan sa highway. Pagdating dito sa bahay, sabi ko, iinom ako ng tubig dahil kailangan maihi. Ayun nga, pagka kayo umihi naman, napakahapdi at masakit. Kasama pa siya ang dugo. Kaya yun lang ang naramdaman ko, yung pag-uwi nito. Pero noon anduron ako, masaya. Kaya salamat kay Lord. Good evening po sa bawat isa. Ako po, una po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi nung Sunday po, pangalawang beses ko na po, pangatlo kong beses ko na po sumasama sa Bakalan Outreach. So nakakatuwa lang po kasi nakikita mo po yung mga member natin na nagtuturo doon, na nagsusumika po silang gumawa para po sa Panginoon. At nagpapasalamat din po ako sa Panginoon sa wisdom, knowledge na binigay niya sa akin kasi po nag-maclet po ako nung Saturday tapos lumabas yung result, hindi pasado. Pero ayun po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi kanina po, nag-remedial po ako habang nagsasagot ako. Sabi ko, tanda ko po yung sagot ko last week. Ito yung sagot ko last week pero ito yung tamang sagot. Kaya sabi ko, kaya siguro ako pinag-remedial kasi mali yung sagot ko para ma-realize ko mali yung sagot ko. Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi may mga ganun pong pagkakataon na pwede pong mag-remedial at mag-retake nung exam. At ngayon po, confident ako na papasa na ako. Kasi po 1 to 150, nung Sabado po, nag-exam po kami katanghali ang tapat, mga 11:30 to 1. Antok na antok po ako. Kaya hindi ko po alam paano babasahin na yung sentence, English pa. Pero kanina, nung sinasagutan ko na, na-realize ko, bakit ko ba hindi binasa to? Sana di na ako nag-take ngayon. Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa wisdom, knowledge na binigay niya po sa akin ngayong SEM, and also nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi 2 araw na lang po ang pasok ko. Bukas hanggang Friday, tapos ayusin na lang po yung research namin sa mga following day, and naka-sked na po yung aming graduation pictorial. Kaya po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi po nahirapan po kaming magpa-sked, pero na-sked po kami. Sa Diyos po ang papurit. Pasalamat. Ayun, maraming salamat po. Yung iba pong gusto pa pong magpasalamat, i-reserve na lang po natin to sa next Wednesday. Tumayo po tayong lahat para po sa Thanksgiving prayer. Let's pray. Lord Jesus, maraming salamat po sa mga blessing na inyong pinagkakaloob sa amin, sa pagprovide po na aming pangangailangan financially,
physically, Lord. Thank you po sa pagpapaalala ng mga bagay na inyong pinagkakaloob sa amin, Lord. Naway kayo po ang patuloy pang gumabay sa amin at mag-ingat at mag-provide, Lord. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Makakaupo na po tayong lahat. Dumako naman po tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos na pangungunahan po ni Pastor Daniel Ong. Magandang gabi po sa ating lahat. Ako po ay labis na natutuwa at kinakabahan na nandito po muli ako sa harapan ninyo. I hope na isama niyo po ako sa prayer. So tayo po ay nandito muli sa prayer meeting upang pag-usapan yung ating tema, Faith Beyond Borders. Sa pamamagitan po ng mga speakers na ginamit ng Panginoon, ang Lord po ay nangusap sa atin. Sa worship service, prayer meeting, na-remind tayo na paano ba natin ipapakita yung faith natin. At habang nagme-meditate po ako doon sa tema natin, meron pong isang question ang nag-e-echo sa utak ko. Marami pong paulit-ulit habang nagbabasa po ako ng Bible. Ang question po na yun ay, anong klaseng faith ba ang kailangang makita ng ibang tao sa ating mga buhay? Na-try na po ba natin itanong yun? Anong klaseng faith ba ang kailangan natin ipakita? So, tema natin, kailangan natin magpakita ng faith beyond borders. Hindi lang siya nakapaloob sa church, sa family natin, sa workmates natin. Pero anong faith yung ipapakita natin? Kasi may mga kilala po tayo, alam natin, hindi na po ito bago sa atin, na merong mga taong tumatayo dito, dala-dala yung banner ni Kristo, pero yung gamit lang nila o yung dala nila in sharing yung faith nila ay yung mga bagay na naaayon lang doon sa opinion nila, yung mga bagay lang na angkop sa paniniwala nila. Yung iba, tinitwist pa nila yung gospel para umayon lang doon sa gusto nilang sabihin. Ito yung paniwalaan nyo. Pastor nyo ako eh. Meron din pong ibang mga tao, kilala din natin, si brother, na gagamitin niya yung faith niya para makipagdebate sa ibang tao. Para magkaalaman na kung sino yung totoong relihiyon, kanino yung totoong pananampalataya, sino yung totoong Diyos sa ating dalawa. At kung sino yung matalo, anib ka sa amin. Ang hirap pong mag-share ng pananampalataya, lalo na kung ganun yung dala natin. Lalo na po sa panahon natin ngayon na maraming tao ang allergic sa church. Maraming tao na umiiwas na pag-usapan ang church. Kasi they don't feel na sila ay welcome dahil nagkakaroon ng tendency na ang Christians ay maging insensitive at hurtful sa mga issues. At sa generation po natin na sobrang na-emphasize yung self-worth. Karapatan ko to, ito yung feelings ko, ba't mo binabangga, ba't ka masyadong offensive, nakatisod ka. Yung iba naman, ang palusot nila, or lagi nilang sinasabi, trending po ngayon, para sa aking mental health, kailangan kong umalis muna sa church. Reaching them out became a big challenge para sa church. So babalik po tayo sa tanong. Bilang Kristiyano, paano ba natin ipakita ang faith natin sa ibang tao? We need to show our faith that reflects the grace of Jesus. So I'm inviting everyone na buksan natin ang mga Bibles natin sa John chapter 8. Happy New Year! Buksan natin sa John chapter 8 verse 1 to 11. John chapter 8 verses 1 to 11. At hayaan nyo pong basahin ko sa inyo sa Pinoy version. Ito. Chapter 8 verse 1. Pumunta si Jesus sa Mount of Olives. Kinabukasan, habang maaga pa, bumalik siya sa temple. Nag-gather ang mga tao sa paligid niya. Umupo siya at tinuruan sila. Dumating ang mga teachers ng law at mga Pharisees.
Kasama nila ang isang babaeng nahuling nangangaliwa. Pinatayo nila ang babae sa harap ng lahat. Sinabi nila kay Jesus, "Teacher, huling-huli sa akto ng pangangaliwa ang babaeng ito. Inutos ng law ni Moses na dapat batuhin siya hanggang mamatay. Anong masasabi mo?" Sinabi nila ito para mahuling nagsasabi ng mali si Jesus at makasuhan siya. Yumuko si Jesus, tapos nagsulat siya sa lupa gamit ang daliri niya. Tuloy pa rin sila sa pagtatanong kay Jesus, kaya tumayo siya at sinabi, "Kung sino sa inyo ang walang kasalanan, siya ang unang bumato sa babaeng ito." Tapos yumuko ulit siya at nagsulat sa lupa. Pagkarinig nila nito, isa-isa silang umalis. Simula sa mga matatanda, naiwan si Jesus at ang babae na nakatayo pa rin. Tumayo si Jesus at sinabi sa babae, "Nasaan na sila? Wala bang naiwan para husgahan ka?" Sabi po ng babae, "Wala po, sir." Sabi ng version po. "Hindi rin kita huhusgahan. Umuwi ka na, pero wag ka nang gagawa ulit ng kasalanan," sabi ni Jesus. Sa ating binasa po, nakita natin yung isa sa mga powerful at very personal expression ng grace sa Bible. Ang kwento ay tungkol doon sa isang babae na nahuling nangabit, kung sa mga Bisaya, nangangaliwa, nakikipag-apid. So ang babae pong ito ay kinaladkad, pinatayo sa harapan ni Jesus. Yung mga tao may ready ng bato para ibato doon sa babae. So dinala siya ng mga religious leaders upang i-expose, ipahiya at para hatulan. Hatulan ng kamatayan. No? Pero ang tanong, deserve ba ng babae na hatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng pagbato sa kanya? Kung tayo po ang tatanungin, deserve ba ng babae? Yes, tama. Basahin po natin yung Leviticus 20, verse 10. "If a man commits adultery with another man's wife, with the wife of his neighbor, both the adulterer and adulteress are to be put to death." So, deserve lang po ng babae na batuhin. Pero tingnan po natin yung naging action ni Jesus. Hindi niya pinandilatan yung babae. Isipin niyo po, maaga pa lang, nandun na si Jesus nagtuturo, dadalhin yung babae. Kung si Ma'am Jade po ang Jesus that time, umaga po yun, mainit po ulo ni Ma'am Jade, kaya wag mong dadalhan ng kung ano-ano yon. Hindi pinandilatan ni Jesus, hindi nagalit man lang. Hindi niya inirapan yung babae. Hindi niya rin pinahiya. So pagkaalis ng mga umuusig sa babae, sabi ni Jesus sa kanya, one-on-one sila, "Nasaan na sila? May humatol ba sa iyo? Kung gayon, hindi rin kita hahatulan. Maaari ka nang umalis at huwag ka nang magkasalang muli." Sa naging action po ni Jesus, makikita po natin yung kabuuan ng grace. Ang grace ng Panginoon, hindi lang siya limitado doon sa pinatawad tayo ng Diyos, kung hindi ito rin po ay nagdudulot sa atin ng pagbabago mula sa ating mga puso. Ang grace ng Panginoon, hindi lang ito tumutukoy sa katotohanan ng natanggap natin yung awa ng Panginoon, pero tinuturo din ito yung direction sa atin upang lumayo sa kasalanan at lumapit sa Panginoon. So ano ba yung mga bagay na matutunan natin sa grace na pinakita ni Jesus para magamit natin yung faith natin doon sa pag-share sa ibang tao? Una, makikita natin ang grace o ang biyaya ay kusang binigay, hindi pinaghihirapan. Yung grace po, kusang binigay ng Panginoon, hindi siya reward sa atin. Katulad ng babae sa kwento, hindi deserve ng babae yung forgiveness. Walang anuman na meron dun sa babae, hindi dahil sa maganda siya, mabango siya, or marami siyang pera, para deserve niya yung forgiveness. In the eyes of everyone, ng mga witness that time, guilty ang babae. Pero in the eyes of Jesus, she deserves to be forgiven. Ibinigay ni Jesus ang isang bagay na hindi deserve ng babae. Yun ay yung mercy. At ganun din ang binigay niya sa lahat ng tao, maging sa atin.
Pinakitaan tayo ng grace at ng mercy ng Panginoon sa pamamagitan ni Jesus kahit hindi natin deserve. Grace is God's unconditional love for us. Hindi ito reward sa mga mabubuting tao, sa mga active sa church, sa mga lalaking magbigay. Ito ay isang regalo na kusang binigay ng Diyos sa atin. At sa ganitong paraan din po nagsimula yung pananampalataya natin kay Jesus. Nagsimula yung faith natin dahil ang Diyos mismo ang nag-reach out sa atin. Pinoke tayo, kinalabit tayo. At dahil meron tayong tinanggap sa Panginoon, doon nag-start yung curiosity natin na kilalanin ng Panginoon. Simula nung nagkasala ang tao, blinded na siya sa katotohanan. Blinded na siya o wala na siyang connection sa Panginoon. Kaya ang Panginoon mismo ang gumawa ng paraan, nagpakita ng grace upang abutin tayo. At kung maunawaan po natin ang pinakonsepto ng biyaya ng Diyos, mas magiging totoo, mas magiging seryoso ang pagsunod natin sa Kanya, mas pag-aalabin pa natin ang pananampalataya, at mas magiging active pa tayo doon sa pag-share ng pananampalataya na tanggap natin. Yung awa na pinakita sa atin, mas magiging excited tayo to share that to other people. Na hindi lang siya para sa atin lang. Yung joy na nakuha natin, yung mercy na nakuha natin, hindi natin makontain sa sobrang tuwa natin, sa sobrang grateful tayo sa ginawa ng Panginoon. Kaya ini-encourage tayo ng mercy and grace ng Panginoon para i-share ito sa ibang tao. Pangalawang bagay, sa biyaya ni God, mararanasan natin ang kalayaan mula sa kaparusahan, mula sa guilt at shame. Sabi ni Jesus, pagkaalis ng mga judges, hindi kita hinahatulan. Ibig sabihin, hindi na natin kailangang ikulong ang mga sarili natin doon sa nakaraan, sa past natin, sa mga kasalanang ginawa natin. Hindi na tayo identified by our sins. Hindi mo na kailangan dalhin pa yung bigat ng kasalanan mo na habang buhay mo na lang dadalhin na nagkasala ka sa Panginoon. Hindi ka honest, hindi ka faithful. Pero hindi doon nagtatapos. Sabi rin ni Jesus, umalis ka na at huwag ka nang magkasala. Malinaw na makikita natin na yung grace na pinakita ni Jesus ay hindi niya ini-ignore yung kasalanan ng babae. Bagkus inaddress niya ito ng may pagmamahal, hindi sa paraan ng panghuhusga. So minsan naabuso natin yung biyaya ng Panginoon, lalo na tayo mga matatagal na sa pananampalataya. Yung mga taong, hindi ko alam kung anong tawag sa mga taong yan. Minsan may mga taong nangaabuso sa grace ng Panginoon, na parang access ito to commit sin. Ay, forgiving pala in Diyos. Salamat. Quote pa tayo, 1 John 1:9. He is faithful in just naman eh. Okay lang siguro to. Papatawarin naman ako eh. Pero hindi ganon. Ang tunay na grace, hindi tinotolerate ang kasalanan. Binabago tayo nito from inside out. Yung grace, hindi niya kinakancel yung kasalanan. Ina-address niya ito. Ina-address ng grace yung cause ng problema, ng kasalanan. Binabago tayo nun dahan-dahan. So yung panghusga at condemnation ng tao sa tao, kadalasan nagtutulak sa tao para lumayo sa Diyos. Mas condemning pa ang tao kaysa sa Panginoon. Sabi nga ni Uncle Mahatma Gandhi, I like your Christ, but I don't like your Christians. Pero yung pag-amin at pagharap natin sa ating mga kamalian, yun yung naglalapit sa atin papunta sa Panginoon. Pangatlo, makita natin na ang grace, ang biyaya ay nagdadala ng pagbabago. So nung binigyan ni Jesus ang babae ng bagong simula, sabi niya, go, malis ka na. Ibig sabihin nun, huwag kang manatili doon kung nasaan ka. Pangalawa, sabi niya doon, sin no more. Huwag ka na magkasala. Ibig sabihin, magbago ka. Hindi natatapos ang grace sa pagpapatawad, kundi ito yung simula ng journey natin in pursuing righteousness, in pursuing Christ, in imitating Christ sa life natin. At kapag
At kapag totoong naranasan natin yung grace ni Jesus, may nangyayari sa atin. Una, binabago nito yung puso natin. Pangalawa, inaayos yung mga desisyon natin. Pangatlo, binibigyan tayo ng bagong direksyon sa buhay. Hindi pwede na manatili lang yung babae doon sa paggawa niya ng kasalanan pagkatapos niya ma-encounter yung forgiveness at grace ni Jesus. Pinatawad siya at binigyan siya ng second chance. Ganon din sa atin. Ang faith natin kay Jesus ay dapat makita sa pagbabago ng ating mga buhay. Hindi kailangan perfect ka agad. Tumanggap ka sa Panginoon, perfect ka agad. Hindi po. Pero dapat may progress. Hindi agad-agad may pagbabago, pero may bagong direction. Unti-unti, nagsisimula tayong una, lumayo sa kasalanan. Pangalawa, piliin ang tama sa mali. At pangatlo, kapag natanggap natin yung grace, mercy, forgiveness at love ng Panginoon, gugustuhin natin i-honor si God sa paraan ng pamumuhay natin. At ang transformation po na result ng grace ng Panginoon, hindi ito pinipilit. Merong transformation na nangyayari sa atin at hindi ito pinipilit. Kusa itong lumalabas out of our thanksgiving. Na hindi yan nga po, hindi natin makontain yung love at grace ng Panginoon. Kaya unti-unti natin siyang pinupursue. Sa pagpursue natin, tinatanggal natin yung mga bagay na hindi dapat. Kinukuha natin yung mga bagay na meron dapat tayo. At kapag na-realize natin kung gaano kalaki ang grace na natanggap natin, hindi natin mapipigilan na baguhin ang buhay natin. At yun ay sa tulong din ng Panginoon. Panghuli, our faith through grace ay dapat nakikita sa paraan ng pagtrato natin sa ibang tao. Kahit nakafocus yung kwento doon sa babae, kay Jesus, hindi natin pwedeng i-ignore yung crowd. So yung crowd, may hawak silang bato, ready na, para ibato, panghusga, i-judge yung babae. Pero hinamon sila ni Jesus. Pinakita niya na sila rin ay nangangailangan ng grace. Parang kung sa atin pa, sinampal ng reality, no? Yung crowd. Babato-bato ka, ikaw nga, convicted ka rin sa kasalanan mo. So sila, lahat, ay na-rebuke ni Jesus. At dahan-dahan silang umalis. Ito ay reminder sa atin na hindi mo pwedeng tanggapin ang grace tapos judgmental ka pa rin. Tanawin niyo po yung katabi niyo, judgmental ka pa rin ba? Pakitanong nga po ulit, nagpatawad ka na ba? Issue. Hindi pwedeng tanggapin natin yung grace tapos nananatili pa rin tayo doon sa old life natin. Ang faith na nagpapakita ng grace ni Jesus, hindi nang babato, hindi nang gaganon, kundi nagbibigay tayo ng awa. Isipin natin, no? Kung ang tono ni Jesus nung kausap niya yung babae, isipin niyo kung ganito yung tono. Oh, nasa na yung nanguhusga sa'yo? Pinatawad na kita, ha? Sige na, umuwi ka na. Baka magkasala ka pa. So tingin niyo po, anong klaseng message yung matatanggap ng babae? So minsan, no, kung nasa way din ng pagsasalita natin, nasa way ng pagsasalita natin yung parang key para makakilala ang ibang tao. Minsan, imbis na mag-state tayo ng facts, nag-state na nga tayo ng facts about sa Bible, quote and quote pa tayo, post na sa social media, pero ang goal lang natin ay magparinig. Kunyari may issue sa church. Kunwari lang naman, hypothetical, may issue sa church, hindi mo pinag-uusapan, hindi mo in-address dun sa tamang tao, paparinig mo naman dun sa social media. Minsan, ang mga culprit dito ay may alam din sa Bible. Kapag naintindihan po natin na pinatawad tayo ng Panginoon, mas magiging compassionate tayo. Mas mabagal tayong humusga. Mas mabilis tayong tumulong at mag-restore ng ibang tao.
na imbis na ilantad natin yung pagkakamali by throwing stones to them, tulungan natin silang mag-heal. Imbis na i-condemn natin sila, pakitaan natin sila ng care. Ang grace na tinanggap natin ay yung grace na tinanggap natin ay dapat yung grace din na siyang ibibigay natin sa ibang tao. Speaking of grace at yung issue ng pagbabato at pagbibigay ng grace, meron po akong naalala, isang celebrity po na kamakailan ay pinag-usap-usapan sa social media. Si Kuya Alvin Aragon. So ginamit niya yung social media para express yung kanyang faith. Yung iba, nag-agree sa kanya. Ang iba naman, tinitignan yung pagiging bold niya sa pag-share ng faith niya sa social media bilang atake against them. So lahat tayo ay entitled sa ating opinion at conviction. But it doesn't mean na lahat tayo ay tama. Hindi porket entitled tayo at binakapan natin sarili natin ng word ni God, tama na tayo, entitled na tayo. Tama tayo, mali sila. At kung titignan natin yung issue, tama naman yung sinabi ni Alvin. Walang problema po doon. Totoo nga naman. Pero nagkaroon lang tayo ng problema kung paano niya sinabi yung katotohanan na meron siya. Yung faith niya. Yung tono ng pagsasalita niya. Yung pag-name drop niya ng personalities about po sa gender yung pinag-usapan that time. Kino-condemn niya yung isang host, yung may celebrities na may anak na may confusion sa gender. Makita natin na out of the line talaga. Na kung ikaw yung makikinig, hindi ka mabe-bless. Hindi ka lalapit sa Panginoon. Kung hindi, ito ba yung result ng paniniwala nyo kay Jesus? Na kahit gaano pa po kaganda o gaano pa man katama yung sinasabi natin, o kung totoong-totoo man yun, pero walang pag-ibig, ang lahat ng po ng sinasabi natin ay ingay lang. Iti-take lang nila ito bilang atake sa kanila. Naalala ko po yung sinabi ni Tito Gary V. Sabi niya, "It took me time to learn that the truth, even it hurts, you don't have to make it hurt more. It hurts enough already." Katotohanan po, totoong masakit, lalo na sa ating mga guilty. Totoong masakit po. Pero hindi natin kailangang i-rub pa yung sugat para lang ma-realize nila. Minsan kailangan lang nila ng someone na papakinggan yung sentiment nila, yung sitwasyon nila, para ma-realize nila kung gaano sila ka-sinful, kung gaano sila kadumi sa harapan ng Panginoon. Sa pagpapakita natin ng ating pananampalataya, alalahanin po natin, ang biyayang natanggap natin ay siyang nagdudulot sa atin na magbago ang ating mga buhay. Ito nawa ang maging dahilan upang ang ibang tao ay magkaroon din ng pananampalataya sa Diyos. And for us to reach other people beyond our borders, may our faith reflect the grace of our Lord and Savior, Jesus Christ. Let us pray. Our Heavenly Father, Lord, salamat po sa inyong mensahe. Salamat po sa inyong paalala sa amin. Salamat po sa inyong grace. Salamat po dahil once again, pinarealize niyo po sa amin kung gaano kami sinful, kung gaano kami kadumi sa harapan ninyo. Pinaalala niyo po sa amin kung gaano namin kakailangan na magkaroon ng perfect, righteous God. Salamat po sa buhay ni Kristo na siyang nag-fuel ng aming faith, na siyang pinangkukunan namin ng lakas, na siyang unti-unting nagtatransform sa amin upang maging worthy yung faith namin. Dahil alam po namin na kami po ay nanampalataya sa totoo, buhay na Panginoon. We pray, Panginoon, na maging magandang testimony kami, maging magandang ambassador kami ng aming faith, maging magandang representative kami ni Kristo sa mga taong nakapaligid sa amin.
May mga pagkakataon po na kami po ay nagkakamali, nagkukulang. May mga pagkakataon, Panginoon, na kami nakakatisod. May mga pagkakataon, Panginoon, na kami po ay hindi kalugod-lugod. Nawa, Panginoon, na sa pamamagitan po ng inyong biyaya, kami po ay inyong i-transform. Kami po ay baguhin ninyo. At kami po ay tulungan ninyo, Panginoon, na i-pursue kayo at kalimutan namin ang aming old self. We pray na gamitin nyo ang bawat isa sa amin upang maging bearer ng banner ni Kristo kung nasaan man po kami ninyo tinawag. Sa mga outreaches namin na existing, Panginoon, we pray na gamitin nyo po ang bawat isa. Ma-encourage kami to help other people. Ma-encourage kami to usher them palapit sa inyo. And we pray na sa pamamagitan ng Baliwag Alliance Church, mas marami pang tao ang rinig at makakilala sa inyo. Ito ang aming dalangin na may pagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa magandang message na inyong hinatid. Ngayon naman po ay dumako po tayo sa ating panalanginan. Yung sa FB Live po na nanonood, meron po ipa-flash po ang multimedia po. Magbilang po tayo ng 1 to 4. Dito po yung 1, doon po yung 2, dito po yung 3, tapos doon po yung 4. Thank you po.
Kung okay, kung okay na po ang lahat, pwede na po tayong bumalik sa kanyang mga upuan. Bukas, low. Ayan. Ngayon naman po, dumako naman po tayo sa ating offering. Habang umiikot po ang offering bag, announcement po para po sa April 1. Speaker po si Pastor Ian Puentes. Presider po si Brother Alvin Gonzalez. Song leader po si Sis Mabel Galvez. Prayer and fasting po sa April 1. Tapos last week po, ang offering po natin is 893 pesos. Ang attendance po natin is 61. Puriin po ang Diyos. Tinatawagan ko po si Pastor Ayan para po ipag-pray po yung offering tapos po closing prayer. Maraming salamat, Gare. Announcement po sa lahat. Ngayong Sunday, sa mga lahat po ng mga nagpalista sa ating baptismal class, please bring ballpen. Ballpen. Tapos, sa mga hindi pa daw nagpapalista sa ating baccalaureate service, magpalista na po kayo kay Sister Roan. And thank you sa nag-prepare ng pagkain natin tonight. Sopas, salamat sa kila Alvin. Palakpakan po natin si Lord. Kila Alvin. Tayong lahat po ay tumayo. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa panibagong Miyerkules na kami ay nagkasama-sama, nagkaroon ng fellowship, nakarinig ng inyong mga salita, at nagkaroon po ng pagkakataon upang sama-sama po kaming makapanalangin para sa iglesia, para sa aming mga kapatiran, para sa aming barangay, sa aming bansa, at maging sa aming mga sarili. Amin pong dinudulog sa inyo yung aming mga panalangin, nawain niyo po itong tugunin sa inyo pong kaparaanan at kapanahunan. Pero sigit po sa lahat ng ito, Panginoon, as we pray for other people, as we pray for our nation, we are praying, Lord, na baguhin niyo rin po ang aming mga puso. Alam po namin, napakaraming pagkakataon na we keep on praying pero nakakalimutan namin ang aming mga sarili. Nakakalimutan namin na as we pray, yung aming mga puso ay mayroon pong bitterness. As we pray, nakakalimutan po namin ang aming puso mayroong galit at mayroong mga kasalanang kinikimkim. Kaya ang aming dalangin, Panginoon, na matulungan niyo po kami na maialis yung lahat ng corruption sa aming mga puso ngayon. Dalangin din po namin na kaming lahat bilang pamilya sa Baliwag Alliance Church that maging
blessing kami sa aming community, sa ibang tao, sa mga taong hindi po namin kasama sa church, that our faith will be extended outside this vicinity. Gayon din, nais din po namin ipagpasalamat sa inyo ang pagkain na patuloy naming ini-enjoy every Wednesday. Maraming salamat, Panginoon, sa mga taong ginagamit ninyo para ito'y ma-prepare. Ingatan niyo rin po ang bawat isa sa amin pong pag-uwi mamaya. Naway makarating po kami ng maluwalhati at ligtas sa aming mga pamilya. Sa inyo po ang kapurihan. Ito po ang aming pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Magandang gabi po sa ating lahat.